Pakipaliwanag nga po muna sa amin, ano-ano ba ang ibig sabihin ng harassment? Kasi syempre, pag sinabi kasi na harassment, ang una ko naiisip, ano ba to? Sexual abuse ba siya? Kapag physical harassment lang ba siya? O baka hindi lang siya nakalimit sa ganon? So may dalawang klasing batas po tayo na bibigay ng karapatan sa mga biktima ng harassment. Yung una po ay RA 7877. Ito po yung Sexual Harassment Law of 1997. Ngayon, ito po ay ang harassment po ay pwedeng mangyari sa isang mas nakatataas sa mas nakabababa. Kunyari po, teacher at estudyante, or pwede rin pong boss at employee, driver sa boss niya. So, ang harassment po ay pababa. Kasi po may moral ascendancy. Kunyari, pare, sa congregation, yun nga, boss to an employee, pataas, pababa. Pero recently po, meron po tayong bagong batas. Ang tawag po dito ay Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act. Ito po ay RA 11313 at ito po pinalawak ang definition po ng harassment. Dati po, mataas hanggang sa mababa lang ang pwedeng maging violation. Pero under the Safe Spaces Act po, lahat po tayo, hindi lang kababaihan, pero mga kalalakihan at saka mga miyembro po ng LGBTQIA+, protektado sa pambabasto sa kalsada, online, sa office, at saka sa paaralan. Ma'am, paki-elaborate nga, ano yung wisdom behind that? Kasi kung for the longest time, ang kinikilala natin na harassment ay yung mga nakatataas na nang-aabuso dun sa mas mababa sa kanila. Pero ngayon, bakit nagkaroon tayo ng ganitong klase ng batas wherein lahat kailangan, kumbaga, pantay-pantay na pagdating doon sa harassment? Was there a case or were there cases before na nakita natin na, teka lang, parang dumadami kahit na ano yung estado mo Well, so far po, wala pa naman pong cases on, to be honest, very new itong law. Parang 2 years ago pa lang po, and I suspect that madami pa pong hindi nakakaalam. Pero po kasi, I think the reason behind this law is the fact that hindi lang naman po ang nasa baba ang nabibiktima, pero yung mga magkakapantay, tulad po, magkakaibigan po na nag-aasaran, minsan po, di ba, nakakabastos na po yung pang-aasar. Yes. Tapos dati po, di ba, parang harmless na gumagamit ng mga masasakit na salita laban sa ating mga LGBT na kababayan, tulad ng ginagamit na pang-insulto, yung word na bakla, bading, which shouldn't be the case. Or sa lesbians po, di ba, ang tawag, tibo. And they use it in a way na para i-degrade ang pagkatao po ng ating mga kababayan. So, kaya po nagkaroon ng Bawal Bastos Law. And pinalawak po siya na hindi lang po yung nasa baba ang nabibiktima. Kasi meron din naman po nabibiktima na teacher na estudyante. Or yung boss na violate ng kanyang employee na presko, di po ba? So, wala na pong distinction. Basta bastos, bawal. Pero, kailan po natin masasabi, Attorney Joanne, na considered bastos na yung ginagawa nila? Kasi, alam mo, ang dami kong napapansin para doon sa mga medyo older generation natin, parang pangkaraniwan lang sa kanila yung pagsasalita ng ganon, pero para doon sa ibang henerasyon, teka lang, na-offend ako. Ay, that's true. Kailan natin masasabi na, uy, teka lang lumalagpas ka na dun sa limit? Well, ang pinaka-keyword po ng RA 11313 or Bawal Bastos Law ay unwanted attention, unwanted words, or no consent. So kung kunyari po, ordinaryong lokohan lang po sa magkakamag-anak or magkakaibigan at pumapayag naman po yung biktima. Kumbaga, hindi po siya na-offend, okay lang po. Pero po pag na-offend at ayaw yung attention, kunyari, marami po talaga sa mga Pilipino, ang sexy mo naman. Di ba yung mga ganon? Yes, oo. Or, pero di ba yung iba gusto, yung iba ayaw. Yes. And
that's where it becomes a crime. Pag ayaw ng tao yung atensyon na binibigay tungkol sa kanyang pagkababae, pagkalalaki, or pagkamiyembro na LGBT, that's when it becomes sexual harassment po. Meaning, attorney, hindi lang siya physical Hindi lang po- harassment. Yes Kahit po. na hindi ka hawakan, that can also be considered as harassment basta na-offend ka dun sa sinabi ng isang tao. Yes po, actually, sa ilalim po ng Bawal Bastos Law, 3 klase na po ng harassment ang pwedeng mangyari. Una po, verbal, yung example natin kanina na, uy, Opo. ang sexy mo naman. Pangalawa po ay non-verbal. That can be gestures. Yung mga may medyo bastos na gestures Yeah. na naglolokohan na, uy, bakit I don't want to, do it online, Yes, but yes. there are some gestures that are sexual in nature that if you do with someone na sabihin nating religious or someone who is really offended by those things, 'di ba, nakakabastos. At ang pangatlo po na, 'di ba, verbal, non-verbal, which is gestures po. And then last po is physical na po yan. Groping, yung panghihipo. Yung pagkurot, paghalik, pagyakap ng walang consent. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.